Hallelujah. Father, we thank you, God, for your wala kay katulad, Ginoo. Wala susama kanimo, Father God. We are blessed, Lord, to have you as our Lord and Savior. Wala gid ka, Ginoo. Wala gid mi, Lord. Salamat, Ginoo, sa kabaguhan sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, bisan pa matagma mi, mubangkod mi. Because we know na imong gugmay, imong support, genuine, Lord God. True, tinuod. Wala ka naluya sa among pagbantay, Ginoo. Wala ka naluya sa imong paghimando ka namo, Lord. Bisan tuod na nga, daghan kayong kapakyasan sa among kinabuhi. Huwag yapon ka. You never get tired. You never get weary sa among God. And that is something that we really can understand, Ginoo. Nga naman dili ka kanang kanang dili ka ma-worry sa among Ginoo. Nga dili man ka ma-tired, Ginoo. Nga dili man ka kapuyon sa among Ginoo. It is something that we need to grasp, Father God. Wala nga, Lord, di man naman na mafatong. But one thing for sure, you love us. Yes. You love us so much, Lord God. Yes. Na kay purity, na kay pure pagsulti ni mo, Ginoo, I love you, my son, I love you, my daughter. Na kay kasing-kasing na pagsulti, ana, Ginoo. Somehow we say, I love you, Lord, pero ang amo rin kasing-kasing taphaw. Pero ikaw, Lord, when you say something like that, it is really, you demonstrate that love for us. Father, daghan man mi kapakyasan, daghan man mi mga kalayahon sa mong kinabuhi, but we thank you and praise you. Kaya wala mi ni mag-condemn, Father God. There's no one like you, God. There's no one like our God. Salamat, Ginoo. Salamat, Father God. Ikaw ang among strength. Ikaw ang among Ginoo. Ikaw ang among tanan. Sa ngalan ni Jesus, imong bugtong imong anak, among bugtong ng luluwas. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. At bakbakan sa makausap ang Ginoo. Kanang pakpak manilig hindi. Yes. Hallelujah. Kahit po rolling. Kanang malipayan ng rolling. Kanang bagong dubstep pa. Kanang bagong bitaw. Kanang. Oh, nalindot ka rolling. Oh, sige. Hallelujah. May buntag sa tanan. Hallelujah. Kitang bang tanan karon amo babol. Kumusta inyong semana? Inyo bang very okay? Okay, kung mataman nato na grade ba? 100. Ikan Monday, 100% pa. Dasig, no? Dasig. Pagka Tuesday, nakuhaan ba 100%? Of course, nakuhaan. That is the reality of life. Pero wala nagpasabot na apildi ka. Okay, Tuesday, siguro 70% na lang. Wednesday kay prayer meeting man, okay, palit na po 90% charge. Okay? Okay, so on Thursday, Friday, Saturday, kung naman kayo kakalayahon, okay, so isa lagi sulti sa Ginoo na consistent lang tanga malagat sa Ginoo. Amen. Kasi wala na kintal, karoon na semana, pataas po. Way pagkatistal, way tulog, di ka muna. Okay, salamat sa Ginoo sa kuwan kay ngano na ko taan na kuwan na kay mo na tong topic karong butagan. Atong i-flash sa screen ang ana sa okay. Kinsa may wala na lang flash. Naman sa gawas nakabutang giha 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Okay, kinsa na kami memorize ani. Naka-Jollibee ni pastor isa ka chicken joy nga gamay. Say na kami memorize ani. Okay? 1 Corinthians 15:58. Pastor, naka-memorize mo si Pastor Eric. Sige, Pastor. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sa English, sa among pinulangan, mauni. No, sa among pinulangan. Therefore, my dear brothers, be steadfast, unmovable, always excelling in the work of the Lord, because you know that the work that you do for the Lord isn't wasted. Sa Bisaya pa. Tindog ka mo, dili mo unmovable. Sa Bisaya unmovable, dili luya. Di mapaling, di matarog, unmovable, dili matintal. Always excelling. Kanang word nga excelling. Di joker ba nga to ang pagtrabaho sa Ginoo?
Dapat excelling, above average. Okay, above average ang ato ang pagpamuhat diya sa Ginoo. Ngano sa Ginoo man? Ano dili naman sa tong kagalingon? Once you became a born again, mga igsoon, musugot kag dili, mamungag ka. Nabagpo naman ka. And excited ka nga makadungog po ang uban nga wala pa nakaula sa Ginoo. Inana ang attitude sa usa ka Kristohanan when you became born again. Sa imong ka-excited, no? Imong share ang imong classmate kay kung kisa tayo imong doon sa imong dughan or asa man galing ka develop. For example, estudyante ka, so most of your time naka sa eskwelahan. So ipakita sa imong sa eskwelahan nga ang kadasig ang pag-share sa gospel, do the work. Kani nga mensahe, dili ning mensahe sa wala pa nakaila sa Ginoo. Amen. Ini mensahe para sa mga tao nga nakaila na sa Ginoo o naglakaw na diha sa Ginoo. Mao na nga tungod kay naglakaw ka sa Ginoo, di nimo ma-contain ang imong excitement o ang pagpamuhat nimo, ang imong ministerial work kay kung naka sa Ginoo mga igsoon, mong minister gyud ka. Okay? Sa dahilan ng ilong o tulan kay hingkalit ra ni karang butagon. Pero it doesn't mean di na mo magwali kay lain ang gibati. No. Ambot pasabot ana, we have to excel. Sama kay gibati or wala, you have to excel. Amen. It's an excuse. No? Malan up mo, nakapisting ko sa una, gilan up ko ni Pastor Joby Bakwa. Igilantan din ko ato matay. Bass na igamitan sa una. My first instrument is bass. Ginahamig ko bass, ginahamig ko heartbeat sa bass. Kaya ang bass man good, muna siya ang heartbeat sa music. O ang drums, siya ang driver sa band. Pero ang heartbeat yun, naragit sa bass. Muna gitunduan ako ang asawa sa gadi usaw man yung bass. Ang ako rin gingon sa iya, follow your heart. Wala kang katulad o Diyos. Dug, 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 dug. Okay. Inana. So, kita pag mga Kristohanon, sa itong pagpamuhat ka sa Ginoo, naging kay heartbeat. Kung namuhat ka sa Ginoo, nga wala kay heartbeat, di ka mag-excel. Okay? Kung di mo ganahan ako sa kabutan, mag-excel ba ka na? Dili rin. Nga naman, di man ito na mo linya. Kung asa yung linya, di ka mag-excel. Para sa ako, drawing ang gina ko ang linya. So, nag-architecture ko. Gamay pa lang ko, yung mag-architect ko. So, nag-upload ako. Why? Kay, maman ako ang line of work. Nagko akong grado sa major, kay maman akong gusto. Karon yatag ni sir ang problem, o na solusyon. No? Dili ko ganahan ang cramming nga kung karon sa deadline, ay pagka-cram. Kita Kristohanon, inana ang atong attitude. Usahay mag-cramming ta sa pagpamuhat diha sa Ginoo. Ambot pasabot nga sometime, no? Before mababalik ang Ginoo, kung sa may deadline na ito, aning pagpapot sa Ginoo, ano nang balik ng Ginoo, kanang makatungog na ng trompita, mga na itong deadline. Ayaw pa abutan nga, ayaw pa kamamuhan kung makatungog na ng trompita. Niya, kung hindi ka nakatungog sa trompita, nagpasabot na nga wala yung kaniya. Walang akong challenge mga igsoon. Kristohanon galing ka, mamuhat ka. Kristohanon ka, nagkay bunga. When I came to meet the Lord, kanang, not sure na ko, kanang, way back 1996, 97, 98. Yan din na year, ang grabe na ko nga. Nakailan ko sa Ginoo when I was 5 years old. Pero pag lahi maging high school ka kay, nakadungog na rin ka sa Ginoo na nakay sound doctrine, di nakamatandog, di naka-unmovable na ka, steadfast na ka. So, on fire ko na time. Tungod po sa youth camp. Ang youth camp yung nakahatag sa ako, kuhan ka na encouragement. Pag last night na, nag-ingon tong Malaysian nga pastor nga nag-invite sa ako, nag-preach ato nga day, ipang altar call na. Wala na altar call na, anak to Malaysian nga, kinsa tong gusto mabaptize sa Holy Spirit, come forward. Once you baptized by the Holy Spirit, tagaan mo sa Ginoo boldness to share the gospel kay dugay rin kay sa kasing-kasing, isira na ako mga barkada. First year pa lang, gusto na ko mag-share sa akong barkada kung di ko ka-share. Naman ana, di ba? Manong pag mo share, hindi ka kapulong mo share. Second year na lang may, di ka mo kapulong mo share. Third year na lang may, di ka mo kapulong mo share. Kung sa mga Lord nga, dapat mamungan ako, dapat mamungan na. So ato, altar call na si Pastor, Malaysian, naglihan sa iyang wife,
Grabe kay ka-anointed iyang wife. Labay lang iyang wife. Katanaon man niya ang daghang kay mga iyang people. So nagtaas ang mga kamot. Kaya ba nagkurog-kurog. Kaya nga stated lang. Ang uban, gahilak. Ang uban, higda na. Ang gibuhat ni pastor's wife, iya gipaghikap ra niya ang mga kamot. Pag-ana niya, uy, may something ani. Akong kamot bali. Something ani. Kusog kayo ang kabulo mo anang amaze ko sa ang gitanaw ni David ni Mami yesterday. Kabulo na ka nga ang quantum physics ba? Quantum mechanics, no? Anong naman ang word quantum? Anong naman ang physics? Class teacher, inyo ang paborito subject ni Johnny. Labi nag-chemistry, paborito na ni Joy. So, nalagi may chemistry, oh. So, nakikitawag nga quantum physics, kanya, kanaling vibration of frequency. Kabulo ko rin mo nga, wow, na-amaze ko na. So, dahil na ito nakatopic, pero pag-ana ni Pastora na ay frequency, nag-frequency ang mo gamot. Yan kong i-pray. Na ito ka time, grabe kayo init yun. Init man ginang magkuhan ka, mag-linas ka. Kaya ako nga tayo mato, di ko magkatumba, kaya gusto man yung tumba-tumba nga. Pagbakod mo, or magyan ko na kung kinaya, di magyan po ka-share sa pulo sa Ginoo. So, nag-ana na kita, kung wala ko nag-ana, nag-ana na ako. Ang siya, wala din siya. Wala siya nag-mind kung matumba ko or dili. Pero, ang point sa iyong i-pray, ana siya nga, one word kaya isulti ka, kaya panahon na nga, di ka mahandog mo siya. Mami, isulti niya. So, kasi word of knowledge, ito nga, panahon na nga, di ka mahandog mo siya. Kaya nga mahandog mo ka mo siya. Pwede ka kaila sa Ginoo. I-pray ko niya. Huwag ko na bagsag mo ko na, nagilak ka ako. Bitaw, no? Ano wala ko ka-share? Ano na ko i-fear? Wala ito ka time nga, pag human ato, pag humagin ato, youth camp, may ato ko sa akong classmate. Akong classmate kay number 1 to, nga bugoy sa akong room. Na akong bag, puno og lampaso, pag uli na ako, bullying. Sa amo sa high school, ang bullying, wala man ang bullying sa amo. Okay naman na sa amo. O, si Aura man na sa ako sa una, gara-gara ba? Pag uli na ko sa Bible school, ako nagsaka. Pag uli na ako sa Bible school, pag-aran ako sa kumbag, ano bukat? Pag-abri na ako, tulog ka ng paso, bitagi sa pati pluruwag. Kasatan mi ko ni Mama ni Ugma. Pagka-ugma na mo, gabaklay ni upat. Ngano kadalabay na mo sa section, mga tawa man sila, ako may ilang katawan, ako katawa man sila ako. Paglingi na ko, na naman di ko yung ikog nga, ano na yung ikog dito mataas kaya, ilang gipuntangan akong uniform, higtan ba? Ako rin silang layugon niya. Ano ba? Kataktawa rin bitaw. Wala na yung bully ba? Ako rin silang layugon. Mga bitar ka na ba? Gitikon. Ito yung manibutan sa ako. Ako dili. Wala may ano bully. No? Balos mapuko pero dili ko din nato nga balos. And ito na ko. Backline ako patulong sa ilang balay. And then, lakod na pagka-istorya, I share the word of God. Sugod to kang Genesis 1:1. Katawag ito sa ako. Tutok ito sa ako. Ano na joke? Bye. Ikaw na ba? Ewan ko ako ni. Ano man? Ano mo mong bumisiran ba? Kailan mo kunin mo? Bugoy mo, buga. Ikaw ka, lagi ba? Amin na nang good ba? Bugoy mo, pero amin na. Ikot lang. There's something na ako ang na-learn. Gusto ko makitang doon mo ba? Ikot po siya kay in-respect na amigo mi. Yung mga magpapa, katrabaho mo siya kay Domingo man. Sa hapon, ikot mi. Bay, kabulo ba ka? Siya dahil si iba. Sugod ka ng iba. Hatod nga, ano siya, yabot ang panahon nga, kanang, dito ko nagsugod nga, nag-share sa gospel when I was in third year, and then fourth year. Kaya, anak ko nga, karon nahalagad na po sila sa Ginoo. Tugay kayo, grabe, motong nag-offer sa ako ang chicks. Kato sila ng mga barikada. Okay? Pag ulit college, pag binuha. Pero karon nakadungog ko nga na ilan na sa Ginoo. CCF na sila. CCF na sila ng church. Ikaw nga, sige lang, bahalang ako'y nagpugas, lahi ang nag-harvest, basta ikaw nagpugas. Amen. So, mula tong time nga, at the age of 16, sige na ko, when I met Pastor Vince, pagka 4th year na ko, ito na, padayon na, and then, labi na pagka first year college, wala pa may Kiko 12. So pag abot na ko first year, I meet Pastor Vince, dito na dayon. Sige na dayon may share sa gospel. The more you share the word of God, the more you become steadfast. The more you share and work
the vineyard in the Lord, the more you will become unmovable. Why? Sige makag-study sa word ni Lord. Sige magkag-concern ka sa word ni Lord. Sige kaguna-una sa word ni Lord. Sige mag-istorya. Para si Kuya Vince, marutana yun na sa dako, kumusta ka? Ang mingon kay si Kuya Vince, kumusta ka? Either ako na problem or siya na problem. Or he just simply wants to have a conversation na godly. Pastor Vince, bayad mo isa sa una. But he became a man in the Lord. Not men in the world. When Pastor Vince istorya me, nakita ba niyo si Pastor? Nakita niyo si Pastor Vince, no? Katong sa video, no? Maihan man niyo sa gesture, but salamat sa Ginoo. When we talk, nami conversation, last 2 days ago, na-converse me, puro yung Ginoo ang istoryahan. And this is something na brother to brother. No, David and Jonathan. No, we are like David. Ako si David, so si Jonathan. Hindi na. Ako si David. I'm sama ka Pastor Vince. Royal blood. So kami nag-istorya ni Pastor Vince, and we are, kabalo ba mo sa mga istorya? Puro rin about Word of God. So this is the thing that we need people. Kaya kong giakian sa akong family, sa akong Samoa. But when I call Pastor Vince, ana na yun. Pinasikay me. Steadfast. Siya, napod siya challenge. Lahat po niyang level sa challenge. Ako, lahat po na akong level sa challenge. But the good thing is, we are unmovable. We are unmovable. Why? Because we always talk about God. Wala may nagmarites, nagpareyo. Ano, ang ama na we talk about God. Siya, makahilap siya. Hilap po ko, mag-pray me. In the end of our conversation, nagin a prayer as a brother. And that what makes you strong. And manang ingon si Paul ganinga, my dear brothers, be steadfast. Ano brothers man? Ano din my dear sisters? So muna again, no, sa among men, daghan maging kay men karon, puro man tang MM ni taron. Nindot yun mga brothers, na kita gid mo stand. Kaya kung stand ka, kung ikaw na kay family, you have to be strong. Men, brothers. Ang wife or ang imong children ng mga babae, mag-depend gina sa imo. Ipakita gid nga ang imong mga anak na babae, naingon sila, I want to marry someone like my dad or someone like my kuya. Ano ba, ibalik nato sa ila ang pagtanaw sa mga lalaki nga we are dependable. 1 Corinthians 15:58. Kaya mga babae, mga igsoon, ikan na sa atong puso. Kita ang gihimo sa Ginoo. Hello? Men, kita ang gitagaag time. Kita ang gitagaag time sa Ginoo nga. Si Harley, unahon akong ulo, abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil. No? Iunang himo, ang sa babae, extra ra. Ikuha ra sa gusok, wala kitagaan kayo ang time sa Ginoo. Pagmata ni Adam, nanagayin si Eve. So this is something that we need to grasp. Kita mga lalaki, we have to be steadfast. Kaya kung loya ang lalaki, I give, mustangkin ang babae. Nagpaloya-loya ka sa imong responsibility. Nagpaloya-loya ka as a man of the house. Aloya-loya ka nga sa believers. Ang wife, ginaang mo, tingdog. Ang wife, sa mga dati mo pa ka nag-devotional, ikaw sa mga, mo na gina ang trabaho sa mami. I-remind ang husband. Daddy, dili mo nang pagdaot sa husband, Scott. No? Kung dili, i-remind naman na sa wife. Naray tono. Tono lang ang volume 5. Daddy, wag mong kung dipin. Yes, dear. Nanay inana, because you forget. Kaya sa man, focus ka sa trabaho. It doesn't increase. Ako, permitting ko malibikan sa mga asawa, and I really thank the Lord for my wife. Eh kung dili ko, panayan ako si trabaho, wala naman yung family, no? It's a good thing na kay trabaho, but again, no? Imagine nga nagninyo ka, you have family, and that's it. You have to be a good steward po. Dili lang ka sa project, dili lang ba siya ng patrabaho, but a good steward sa iyong mga family. Okay, so much for the steadfast and the unmovable always, no? Excelling. Ang ipangayo po sa Ginoo mga kalalakihan, no? Excelling. Dili mediocre. When you serve your family, dili siya mediocre. Best yun. Excellent. That is what we call excelling. Above expectation. Ang mga wife, nagkamay ko gusto na learn. I want to learn. Ako mga teacher, I want to learn. I want to study my wife. Sige na ako ang pinaka more about wife. I want to learn
the role of a husband. Even my mistakes, ako ginang, nakangigong mistakes sa iya. Maybe lang, what if your wife naisakit? Surrender na ka? What if your wife ma-paralyze? Ikaw ang magtrapo, ikaw ang mag-adiman niya, napakaitrabaho, napakaidwa ka anak. Surrender na ka? Kailangan nila ito nagkusog sa Ginoo. Nga, pasalamat ta sa itong mga asawa, pasalamat ko sa mga bana, na wala ta na paralyze karon. But what if your spiritual is paralyzed? What if your wife's spiritual is paralyzed? What if you are also paralyzed? What if your spirit is paralyzed? Wala nga, needed yun na ito mga igsoon nga ato ang i-pray, needed yun mga husband, men, mga women, na may gitawag nga hard hats. Ili hard hat ha, kasi si Kuha na ngayon, kita lang ninyo, certificate. Giagliban na gino. Ngay mga hard hats. Ako magpusot, hard hat, dili hard hats. Ang hard hat, mao na makapalayo o makapapig-a sa itong kasing-kasing diya sa Ginoo. Now, there are times in our life nga mayroong ka nga, ngano dili ka kastorya sa Ginoo? Ngano dili mo close sa Ginoo? Ngano ibong prayer, dili man matubag sa Ginoo? Somehow, there's something wrong sa atong mga kasing-kasing mga brothers and sisters. Okay? Welcome. Ato ni President sa mga men. Sunod sa okay. Now, there are things nga we need to understand. Okay? Karang, humana ang panahon nga ang mga men, ang kasagaran ng good mga men, ano, men na gini, ministry na gini, ngano mga men, usahay passive raman ta, or okay lang, inana, because we are not aiming for excellence. Okay? Nakatong na mag-stage mother, di ba? Stage mom. Nakatong na mag-stage father. Stage dad. Kasagaran yun, stage mom. Appeal yun sa eskwelahan. Presidente, ikan sa first year. PTA, pwede na program. Ano man, tugod ka, proud kayo sa, hands-on kayo sa mga anak. So kita mga men, kailangan hands-on po ka, excellent po ta in terms po sa atong mga anak. Okay. Kung sa itong buhaton mga men, panahon sa, nga encourage ta ni Paul, why we are encouraged by Paul, nga we steadfast ta. Okay, kita magod ang kasagaran at akihon sa yawa. Once mapatay na ang general, managan na ginang mga kapgo, managan na ginang mga soldier. Sunod sa general, wala na. Mangluluya na sila. Munang sa unang panahon, ang general na ginastunga sa war. Uban ang king. Magmando na ginang Geminar, ang general. Okay, attack sa left wing, sa right wing, attack. Forward ang mga pong, forward ang mga cavaliers na gina sila. Maghimo gina sila strategy sa war. Ang general may maghimo sa strategy sa war. Once galing nga makapatay na ang general, wala may otak na sila. Dito sa kapaluon sa pag-communicate. Wala may trumpet, may flag. Importante sa ila sa una ang flag o trumpet. Huwag ka nang tututugan na ito. Wala ilang way of communication. Huwag ka sa cellphone. Naguna na ang kwan. Uy, sa maguna kayo, wala reinforcement. No? Muna nga na communication. So once ang lalaki, the head of the family, dili siya steadfast, dali na kayo siya nga ng kapuyan sa family, no? Labi na mag-away sa asawa, kasagaran mo walk out mga lalaki. Sa away, mag-asawa, kasagaran mo walk out mga lalaki. Okay. Once ang general mamatay na, then wala na dahil. That's it. Magubot na din family. So how many families karon ng mga general, ng mga lalaki? Pildi. No? How many families in the Philippines, in Mindanao, in Dipolo? Una bata, how many fathers may give up sa ilang authority, may give up sa ilang pagkadadi? No? Nagkingin kong friends na nakailang ko dagay kasi silang mga anak sa gawas. And it doesn't mean that you are men because you have many kids outside sa inyong marriage. And you call yourself man? No. You call yourself coward. Ang kalibutan, they call them men. Maginiyon ko nga, you are men in God's Word. You are men in the Word of God's perspective. We are men. Ang kuna, nga, I am a man of God. I am a man nga mag-glorify ang Ginoo sa akong lawas, sa akong kinabuhi, sa akong pagkamen.
nga no, ang concept mo sa tao karon sa kalibutan, once dagang kang anak, lalaking yun ka. Dili ila sa mamo. That is the lie of this world. Okay, atong istoryahan ang kana nga mga butang. Labi na mga men, no? Spiritual fathers, ang akong gitawag diri, mga father, no? Harley, in the long, even in the long time, and in the 10 years from now, you become dad. 15 from now, no? Si Joshua, dad na. No? David, siguro 2 years na lang si David from now, mahimot na niya siyang dad, no? Kaya ako may mamili ani, kami mami may mamili ani, kasi sa asawa ko. Arranged marriage ni. Ano man, kay kanang sige niya ang alanan nga topic basta ako i-encourage nga ang men bitaw kita gyud ang spiritual father, kita ang maguna mga tanan mo pag devotional lata dili kay imong anak nga babae dadi mata na pag devotional lata lain kay paminawon nga ang anak nga babae nga kinamanghuran pa ang maingon dadi mag-pray sa ta before mukaon ikaw naghungit na ka. Taran mga imong mga anak, imong asawa, katanaw nimo. It happens to me. Nag-anak ko, si Sophie, Daddy, mag-pray ta ka. Oo, buyan ang pagkaunay. It's an olaw, no? It's an olaw. Why? You call yourself, you have to be really respectable. No? You have to be respectable at all times. That is man of God. Kaya wag yung makasulti ang imong pamilya nga, buluyagon yun yung daddy. Kaya bang ma-bless ka ba? Anong ignorant kasi mong anak, Daddy, kabulog ka dati nga, blessed ko sa mga life. Daddy, kabulog ko nga, grabe, I am so blessed sa mga life. You memorize verses. Salamat sa ibang pag-pray, Daddy. That is what we want to hear. And that is priceless. Kaya mong anak, mayon nga, Daddy. Okay, klaro, Daddy. Ako na manong tabako. Imo na nang pasindihan. Ako na ninisindihan eh. Nagpalit sa dito nakbi yung Malboro, ganang country. Nani mo labay nga hangin nga nagdagan-dagan nga nang lukot-lukot ba yan? Malboro country. Okay na akong advertise sa una. Kanta-kanta niya ba yan? Ang anak may nagdagkot para iha. Tagkot anak ha? Kaya pag-abot, nakasigla na. Ika na yung mga anak. And it is in my time sa unang panahon nga suguon ng anak siya magdagkot para sa papa. Surabaan, kag-experience. And is it good? Nga ang anak mismo mo rin nag confusing kaya mga bata kaya nagtako nila, this is men. This is the man. This is the steadfast man. Muna mga lalaki ka ng bagaso. Wow. Cute mo na sila ang mga men. Ang tinood ka men na ipulong sa Ginoo. Ang tinood ka men makamemorize of chapters and chapters and chapters. Wala mo imin na ni. Chapters and chapters and chapters and chapters. Muna tinood ka men. Amen? Amen! Ang chapter kay amen. Angel, nag-amen si Joshua. Chapter na ni. David, ako naman hindi isa-isa. Okay, mo sigot ka about sa mga butang kanang mga reference verses. Galatians chapter 6 verse 9. Ang giingon diri ni Paul, let's not get tired of doing what is good. Di daw takapuyan og buhat sa mga butang nga maayo. Don't get tired of doing what is good. Ikapoy na mo? Labi na ka na nagtrabaho sa kampanya, nga ang imong trabaho, ang imong gi-applyan, for example, imong gi-applyan architect. Dahil pag-abot sa company, ikaw pa'y gahugas sa plato, ikaw pa'y ga-receive of calls, architect ka, pero imong trabaho sa company all around. Are you tired? Don't get tired. Let not get tired of doing what is good. Kaya ano, Galatians chapter 6 verse 9. Kaya ano, Iman maski wala ng tanaw ninyo you will reap the harvest. God will bless you. Ma-drain ka, okay lang. Ang Bible, always siya nagsulti o una.
Kay kabalo ko, di na to nagaya. Wala nga ang word ni Lord, naguna na before the creation of the world, naguna na ang iyang word. And that word is really powerful. Naguna ang word kaysa world. Correct? Amen na una, ang kalibutan o ang pulong? Ang pulong may naguna kaysa sa word. Amen na una, ang itlog o ang manok? Manok! Oh, kaya wag may magpusa, kaysa may pulong-long. Kasi karon sige na nagisigutan, ako bang filosofi, itlog daw, pero kay mo yung una. Okay. Okay, very good eh. Manok, lagi, wag mo ko nagiglalis na. Okay. Okay. Sa Galatians 6, chapter 6, verse 9, sa gingon, na, utubok ng udako na, bantay ka dadi. Ngayon mo na ng bright ka, bantay ka dadi. But let's not get tired of doing what is good, for at the right time, there's always right time. Ang humay bitaw, ikatulog na kabulan ay i-harvest. I-harvest na ni mo duha ka sa bulan. Huwag kay madaw-daw. I-harvest ni mo isa ka bulan, huwag kay mahani. Huwag pa man katubo. Aw kapamunga. So there's always right time. Bahala gikapoy na kasi mong kumpanya, there's always right time. There's instances in my life na nagbagut-but ako sa Ginoo, Lord. Labi nag-imuhang mga office mate, kinundog kabulog dyan. Yan eh. Arabo? O niya, no, not all Arabs are really, professionals. Not all Arabs are kanang nakasabot ba. Kailang cultures, no istorya, mga istorya, kapi-kapi, pag magkapi-kapi, alas 10, ampo na po. Ampo. Kanya, babalik na po, istorya, kapi-kapi, basta buntag, kapuin mo na sila magtrabaho buntag. Eh, pagka alas 12, okay, ganito. Balik, alauna. Alauna, kape na po, tsaa, tsay. Manarbaho, bitaw na sila, ba imong tutalog. 3 hours na na sila sa isang adlaw. Pilipino. 8 hours ang gihatag. No? 8 hours ang gihatag. Mo trabaho pag itaw 10 hours. Usay galit 8.5, 8.3. Oh, ngano ba? Joshua, lapas na Joshua. Ngano ba? Maabot ta 7:30 mo out ta sakto. O niya gatrabaho ta while ka istorya. Sila gatrabaho gat sa agyon. Wala nga first year na to, this is my personal testimony. When I came to Qatar, Doha, sa IHAB Consulting, wag ko gabalin-balin ng company for almost 9 years and 4 months. Sila na ginawang company at nag-serve ko. Kanya, gamay kaya akong sweldo and I started very minimum salary sa Qatar. Kaya, nakita na ko ilang culture ngayon na to. Kami, ako ang mga kauban, gabagot-bot gid sila nga. Sa man yun, atong mga Arabo nga friends, hindi man katrabaho. Kaya, lahit magin sila, kay tawagan magin tayo. Sila, kita magkuha sa ilang giprint. Dali ng mga senior mo na nga, ako lang po yung magkuha sa print. Wala ko ka nang, hindi ko yung nga, parihara may og level, parihara may architect kuha. Kaya, ako yung magkuha sa yung print, it's okay. Pero para sa uban, minsan nga, ay, James, I'm not doing this for them. I'm doing this for myself. Kung kaya ba na ako nga, akong kasing-kasing. Kaya uban, may ingon nga, pareha ta architect ha, ang human may ingon nga, pareha na kitang sweldo, ano ako may sukuon mo, ikaw ni kuha sa mong printing. That is good. That is a good question. Pero para sa ako nang gibuhat to teach myself ba. Dili ba po na ingon nga kanang i-deprive na akong kagalingon. For other people, they will say nga, grabe, pastor, nagpadaog-daog ka. For me, dili daog-daog. It is a part of training for myself hangtod asa kong kutom. So, ako hindi kuha sa printout. Nakit-an kayo na sa akong boss. Ingon dito ko, do not get tired. Do not get tired of doing what is good. For at the right time, you will reap the harvest. Ang mga Pilipino nga, but-butan, na makatrabahante na mo, kamay lang nga sakit, absent. Okay? I'm telling you this, because kung Kristohanon ka, you have to be faithful po sa imong work. Amen? Amen. Kung Kristohanon ka, you have to be faithful in all things that you do. Unseen or seen. In my first year sa Doha, Qatar, wak ko'y absent sa akong trabaho.
Sa second year na ako we're talking about years. How many days in a year? Sophie, how many days in 1 year? 365 days. Okay, very good, Sophie. Okay. Susunod na. Sa 365 days, apil na ang mga, patanda mga 290 kapin lang. Huwag ito yung absent sa first year na ako. Wala ko nag-find, anak. Then again, Colossians told me, in the Bible, in the scriptures told me, nga, work as you are working in the Lord and not for men. O na nga, na-CCTV sa mga kwan. I don't care kung na-CCTV o wala. I work, even my break time, kamay lang akong break time. We are given 15 minutes break time. 10 minutes, ano lang akong break time. Bumalik na ko, andun ako sa mga iguranan. I don't care what people say. I don't care what the management say or look at me or sa mga I do it for the Lord. Second year, kas araw ko nag-absent, ilang tanigin ko nga, halos di na ako kabakod. Wala nga, no wonder, in the right time, you will reap the harvest. Among 1,000 mga workers, 300 ka Filipinos, 700 Egyptians. Among 1,000 ka mga trabahante sa amoang company, tagaan kong award, the most, kung ay basketball player, most volleyball player. Ang katag sa ko kay outstanding, Employee of the Year, 2012. So, I'm starting 2007. Kunya ang award 2012. It's a long award, pero I'm not after the award. What I'm trying to convey, if you know God, if you experience God, there is an evidence. There is a manifestation of the goodness of God sa imong life. Amen. So magbago po na imong work. I don't care. Tingala ko kayo sila kay every year noon, katagaan ko nila in my life, in my experience for 2006 and 2007, 2008, walay bugto ang increase na ko niya tag 2 times, 3 times a year ang increase. Imagine, nagsugod ko 4,200 reals ang sweldo. End up ko og 15,000 reals Wow. 2017. Why? Na per real is 1 real is 13,000. 13 pesos. 1 real is 13 pesos. Unsa may akong i-convey diri? I'm not proud of myself. But I am proud of my God. Amen. Amen. Why? Again, I'm not doing it for God. I'm not doing it for myself. Ako nangiklaro kanina. And this is not to boast myself. This is to boast my God. Okay, this is not me anymore. I am talking about I'm not talking about the past of me. No, I'm talking about the present and the future of my life. Kana bang of myself ba kanang bitaw, do not get tired. To the point, wala man ko'y sakto nga income. And you know that. Kamu tanan naka-witness, wala gini saktong income. The last time I check, katong nag-aakot na din nga na si Ipitsi, Ikasapan ni Maan. Pastora Maan. No, Ikasapan din, katong ngay lalaki na ikuban din, Ikasapan. The last time I check, 1,000 na naiparta na ako ato. But again, I am so overwhelmed because kung abot na galing nanay mo hang ipon and that's it, mura gyud kung daghang kwarta, no, daghang kay pasagol, na kung ba mong ganaan na mali kwarta kay na may sakinan. It doesn't look that way. Kung na may sakinan, na may kwarta. It doesn't look that way. Ang natabo sa ako, I'm just trusting the Lord. Amen. Why? Because this is not. If you are working with men, maluya ka. If you are working with the world, mabuang na ka. Let's not get tired of doing good. Kung naamo sa iyong trabaho, do what's the best for your job, no? Do it for the Lord. Okay, makita ang gina sa Ginoo. Maski walay nakita na ang Ginoo gyud ang ato ang sentro ana. The Lord will really promote you. Mana ingon sa James chapter 4 verse 10 na that is my favorite verse nga kanang ito. Humble yourself in the sight of God and He will lift you up. In due time,
Open your Bibles in James 4, chapter 4, verse 10. Humble yourself. What do you mean by humble? Be true to your word. 4:10. What do you mean by humble? Dili na luoy kay ka tanawon humble. The true meaning of humble is seeking the Lord and let the Lord exalt your life. That is the true meaning of humility. The true meaning of humility or the true meaning of humble is that i-lift up ang Ginoo over sa imong achievement. I-lift up ang Ginoo over sa imong accomplishment. That is humility. Okay, balik ko na ko kung saan ang humble, kung saan ang humility. Kung nakay nadawat na reward gikan sa Ginoo, ignon gini mo ang Ginoo, Lord, kung dili ni mo, kung dili ni gikan sa imo, wala gid ko ani Lord. Ikaw gyud ang tanan. That is humility. You are exalting the Lord. Parang David, let's congratulate David, no? Na nakadaog ni sa science quiz B. Wow. Di maklaro sa naong, pero di maklaro sa naong? Di maklaro sa forma? Maklaro. Ano nga? Ang tanaw magod nila ng David nga astig. Ang tanaw nila ng David, more of leader of the camp. Pero no. Pastorono na. Diba? Pastor din. Kani mga men din, mga pastors ni sila. The true meaning of humility is acknowledging the Lord. Una nga, always gili acknowledge David, Lord. Salamat Lord ka, ikaw to naghatag sa ako ang intellect na pag-bisbi. Kunimo. Anara kayo mo kagalingon, anak. Di ba? Paspas kayo ng promotion sa mga life. I'm not saying ngayon mo nang buhaton para you are targeting in promotion sa mga life. I'm not saying na, magpapan mo sa Ginoo para i-promote ko. Save na ang concept. Save na siya ang concept. Kaya imong gi-after ang reward na. Nagpabuutan ka, imong gi-lift up ang Ginoo through words, dili by heart, dili gid mapapanalangin ang Ginoo na. Kanang for the sake ka ma-promote. Ang tawa ka na, sip-sip. Pareho na kay boss, may ka mo flatter sa mong boss. Boss, guwapo lang yun, boss. Boss, guwapo lang. Anak, kung sa mong kasing-kasing na para lang ni sa ano. Miski mo boss, maka-fail ka, karay mong istorya, flattering. Wala nga, hindi ka i-promote, pero kung sincero ka, no? Ngayon yung boss, lagi, brightly ka David. Para, boss, it's all for the glory of God. Masamot yun ang boss, kinsa mo na yung God. Kaya di ako kumusimba. Tanawa ang Bible sa unang panahon. May mga kaysa may Ginoo niya, isang drop of bisag ang gabin ko. Kung lang po na kung Ginoo. Tanawa, why? Because be blessed in our life. Everyone bow down, pero silang tulo, wala. So inana nga itong attitude, mga men. Isang tuod ang tanang tao mo, bow down. We have to step up, we have to stand together firmly, unmovable. Ingon sila nga, sa manimong maabot ang panahon ba? Mataka na taong 66. Ikaw as a husband, for the sake of your, kana kang ginagawa? Family by family, muduol na ang katong mga in charge sa mukatay or muputol sa ulo. Kamong pamilya, nagkakos na mo. Ang amahan, mingon ang imo ang asawa, dali unsa tong buhaton. Kasagaran mga babae, sa ilang kalalihon, atong mingon gina sila nga magpatatak na lang ta para atong mga anak ko luoy kayo. Sabay mong buhaton dali. Sabay mong buhaton. Nag-aadi lang ni patatak sir. Patatak na lang ni sir kay aron makakaon akong anak. Once tatatan ka, forever na rin imo kasing-kasing, we're grateful. Forever na din mo kasing-kasing, mingon nga, may pag-yot, wag na lang punta po. Pilar mo na ka minutes. I believe mga isuon, dili mo na sakit sa mga naay Kristohanon bilaw. This is my theory. Kung muangkon ka, akong mingon ka nga, no, we love Jesus and we will die for Jesus, dili mo patatak o 666. I firmly believe with my family, as for me and my house, we will serve the Lord. Kunya, patyod mong tanan, I believe, dili na sakit. Amen. Ano man, tagaan naman mo anak sa Ginoo. Pero kang Stephen, ano naman sa Bible? Si Stephen,
Giston to death na, kita na sa heaven, kita na sa mga angel. Wala siya, bahalag, nag-igo-igo na feel na niya ang mga bato sa iyang lawas, pero nag-una na sa iya ang comfort. Mo na nga, namatay na lang siya, kawa sa kabalong, namatay siguro siya, upan na siya sa langit. Patay iyang body, pero iyang glorified body, ito na sa langit. Pero I believe, no? I believe. Pero gano'n mo ako pamantaan ng Mark 66? Pero wala rin akong ingon sa inyo. Wala na sa atong time. Pero sa imong mga anak, sa imong mga anak, sa mga anak, dining sa imong apo, kung sa imong buhat ko. Mga nagkaroon palandaan, ayaw bugtua ang imong legacy. Tell them, sa next generation, generation to generation, pass on the baton of being a man of God, with a family that works and prays together. No, ipasa ang baton nga believer nga family, dili nga wavering, dili family nga confusing, no? Muna nga I challenge you mga lalaki. Ayaw erase imong family nga confusing. What do you mean by confusing? Makita ka na sa imo. Usay, grabe kay ka mo ampo, usay di ka mo ampo, usay kana ba inconsistent ka? Usay dasig ka, usay dili. That is confusing. Hello, ang mga bata may mga pwede rin. Kung ako sa akong ignorant, akong lawas nga, bakod. O sa ignorant ako si David nga, Tim, natas butuan ali, mag-devotional din. Night time sa butuan, gawa may ka-devotional kay, grabe ka paspas ang panahon. No, nakauna ko na ko, gari naman sa living. No, gawa ba David ka-devotional sa panahon? What about forcefully advancing the kingdom of God? Pugsay mo kawilingon, mahalag tawag ani ritual. Pero it's not a ritual, it is a discipline. Is it a self-control? Because it is part of the gifts of the Holy Spirit. And self-control. Under sa self-control is discipline. Discipline yourself to read the Bible. Miski di ka ganahan mabasa ang Bible. Kaya kung di ka ganahan mabasa ang Bible, you are subject for unmovable. You are subject for movable. You are subject for temptation. Muna nga ayaw yun. Always consistent. Ganahan or di ganahan, you have to read the Bible because that is what we want to do. Muna in ang Bible, let's not get tired of doing, of doing good. Okay. Ignala ko kung time na ha. Wala ba kayo prino? At the right time, we will reap a harvest. /diha. If we do not give up. If we do not give up. Kung dili na mo give up mga igsoon, mo na inindot. O na nga, igna ginagino. Akong prayer sa iyo, inon mo, Lord, tabangin ko, Lord, na consistent ko sa akong mga anak. Lord, tabangin ko, Lord, na consistent ko sa akong asawa nga mo encourage. Lord, tabangin ko, Lord, consistent ko sa ako ang paglakaw diya nimo. Kaya na times, mabisi ko sa trabaho, consistent. Muna mga igsoon, nindot di ay ning wampo kas Ginoo. Kaya nga no, mag-depend naman kaniya. Kato, inon na ko sa imo nga last time, 1,000 na lang ang mga kwarta. After 2 days, ang 1,000, i-multiply sa Ginoo ang 100 folds. Because we depend on God. Nindot ka ng galakaw ka, nga na sa Ginoo. Sometimes you are up, sometimes you are down, but never down. No. Sometimes you're up, you're down, but then suddenly you're up, and then consistent. Consistent imong anak, pero imong kasing-kasing, anad na. Dili magkulang ang ginawa niya. Even ma-sure kasi yung budget, depend on God. Daghan kaya iyang ways. Daghan kaya ang ways sa Ginoo. Imong ways, limitado, but God's ways are unlimited. Muna nga, why? Nga naman muna imo nga, ayaw, actually kay kabala kasi mong heart, remember God. Remember His truths. Remember His word. Remember His verses. Muna nga, the only thing that you do not give up of doing what is good. Okay? Normal lang sa ito mga Kristohanon nga maghatag ta. No? Normal sa ito mga Kristohanon nga bubless ta ang tao. That is normal. Pero kung ikaw Kristohanon, wala pa na nimo nagibati, wala pa na nimo nagibuhat, abnormal ka. Hello? Kung nakailan na mo sa Ginoo, kanya, dili mo maghinatagod. Nakailan mo sa Ginoo, kanya, dili mo kabalong mo discern sa nay nang hinahanglan,
questionably na. No? Or, nakailan na mo sa Ginoo, buting advantage mo sa mga tao nga manghinatagon, questionably po na. Ako balik ko na, nakailan na mo sa Ginoo. Yan ay manghinatagon. Na ay giver nga Kristohanon, pareha po sa imo nga, pareha mo Kristohanon. Ang advantage lang, o ang nakakuha na, sige lang sa manghatag, nga ikaw, sige lang mo kang dawa. Yan, di po kakabalo nga ako naman po nila, hindi mo po i-share. Kung sige rin kagawat, sa tanan mga believers, sa imuhang kauban nga pagtuo, questionably po na. Do not take advantage sa mga tao nga pareha mo pagtuo nga manginatag. Amen ba? Amen. What I'm trying to teach you is you have to give because it's blessed to give than to receive. Amen. And it is a powerful principle if you want to have a bountiful blessing in your life. That is the principle. That is the principle that God wants us. Lahi ang principle sa Ginoo. Di mo mafatong. Ang principle sa Ginoo is beyond our imagination. The principle of the world is you give, you will also receive. Ako ka nag-iwan sa Bible nga, give and it shall come back to you. Ayaw na paghuna-huna ng it shall come back to you. Just give. Hello, just give. Why? Amen. Amen. Eh kung imo na i-consider, maghatag noon ka, eh para na itatagan po kang balik. Ayaw. Kuhaan na siya nga, give and give. Ayaw na paghuna na it shall come back to you. Why? Musugod ka, dili, it will come back to you. Amen. Amen. Musugod ka, dili, it will really come back to you. Why? Because our God is a giver. Amen. He is a giver of life. He is a giver of abundance. Isa gusto nga magluya ka, isa gusto nga wala kay kanon. Ano yung ko, 1,000 eh. Iwan ko mo asawa ka, kabalo na gud siya sa imo ang finances. Pero ako, steady lagi ko na. Never in my heart nga, pataka kong lakaw. Never in my heart nga kuhan ko, alimungas. Asa naman, pataka-taka ang buhat ba ka nang hubuhan ka without thinking ba? Sa yung term na rin yun rin? Alingasa. Alingasa! Ano sa gingon? Alimungas? Alingasa! Alingasa na diri, no? O alingasa. Why? Kung nakikita na, just stand firm. Just peace. Just pause. Lord, ako sabi mo, Lord. You have a big God na ready mo tawagan. No, ayaw ka huna-huna nga ikaw na kay wife kay mong kailangan istoryahon, mami natin problema. Storya ra makasako dati pag may problema. Pag walay problema, wala man tayo istorya. Happy ra man ta, sige tagkaon. Kaya pag may problema, usay mo dati, problema, imura mo nang umumon. Now I know, na di dapat umuonon. Now I know. Kaya ay, nagtako ko nga walay parents. Na ako'y parents ko, nagtako ko nga walay parents, David. Ang pasabot, high school ko, independent ako. Na ako'y parents, nag-aaral ko, kwarta, siguro na ako na sa isa ka simana, isa ka bulan. Kung di masigo, kung diskarte ko. Pero maayo nga diskarte, dili diskarte nga pinuha. I learned independent at a very young age. Pero pag ninyo na ako, mag-isod itong share o habol. O gina-awayan na mo ni Christine. Gusto siya nga mag-isa rin kahabol. Kanya ako, bahala mag-away ni habol na po, habol na ginako. Kasi kaya i-give up ang habol. Lagi. Witness yun ako mga anak, ang sinig habol. Why? I don't know. Even I myself, bingon ko nga, I don't know, mommy, I don't know. Ang habol for me, kaya ano, muna ang time na comfort nga katong daghan kay kong ganang problema sa mga family. Habol. Wow. Ano man? Habol na ko, labi nagmalong. Gatay-gatay na nga malong. Nagko'y malong nga 20 years sa hirap at ginhawa. Ako na yung gipang-aana. Ingon akong lola nga, ako ning habol. Do, yasla, imo ning hinatag sa lola. Buhi pa lagi. Ako, buhi lagi pa. Ang ibon sa kumama, magihat. Nangita sa manong na pariha to, mo ay ihatag na ko balik. Muna nga, nagdako kong manong. Marawi gikan. Muslim.
Wala nga, ayaw kumpiyansa. Pero iyo ko nga, mami, mo na lang nga. No? Minyo, ang minyo, ang pero habol. Akong asawa, so pag ginasa ko, magmahay ginasa ko, ano, dapat isa rin yung habol. But, to make the story further, kanang haspas, kanang, sa verse 10, no? So, naging sa verse 9, sa Galatians 6, let's not get tired of doing what is good, for at the right time we will reap a harvest if we do not give up. In verse 10, nag-ingon din eh, whenever we have the opportunity, kung nakakay oportunidad, kung asa dapit nakakay opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith. Amen. Believers, kauban sa church, no? Meaning to everyone. Daghan kayo kong mga testimony kaning practice of good to everyone na dili sa inyo na compromising, no? Kaya naman yung parang muhatag ka pero compromising. Kaya to practice ka ng good to everyone. Daghan kayo na nga mga, I believe na kamulong mo sa iyong testimony. But there is one testimony nga akong i-share sa inyo. It is not me but our friend. Yang name si Win Ontoy, taga-Pagadian. Na-bless ko sa iyang gibuhat. Nag-abroad na siya. Nagbakasyon siya sa Pilipinas kay spend time with the family. 1 year, 1 month. So, uli siya sa Pilipinas. Nagkaon siya sa mga inasal. Diya sa Pagadian. Dahil, nakita man sa mga, may tao ba nga, naa sa gawas. Beggar, yun kay kapangayo man. O niya, ingon siya nga, nag-order siya isa kamang inasal, unlimited rice. Dahil, iyang gawas siya. Niya, gibutang na niya ang pagkaon. Dito sa iyang table, of course, nasa sulod. O niya, iyang kasunod ang, gigawas siya, iyang ipasunod tong beggar, kaya mangaon silang duwa. Ang security guard, maingon siya, ma'am, dili pwede mo. Pwede ingon si Win nga, ano, di man pwede nga, ako may nagbayad o niya, pagkaon man eh, mangaon. Isa pwede ma'am kay, beggar siya. Ingon si Win, tungod lang ba kay beggar siya? Hindi mo pasunod. Lalis lagi, lalis nga wagas nga lalis. Ibot ni Win, itawag niya ang manager. Sige, guard, tawagan na ako ang manager. Mingon ang manager, ma'am, mamuguni ang palisiya. Dili sa mga inasal. Kay maho man siya. So, ang conclusion ni Win, ingon siya, sige, makakaon na lang Miss Gawas. Silang duha dito sa Gawas, magkaon. Nakakita ang manager sa kuwan, ayaw pa din nakamata ang manager. Ma'am, alik sulod na lang mong balik o dito na mo sa kanto. Kamo ako ipa-judge. Sala ba napakaano ng beggar sa sunod sa restaurant? Pero ano di man kasunod ang beggar? Aho? Sanina, dili representable. O na nga, naghay mga tao nga buutan pareha ni Nicodemos. Pero wala sila yung follow at Jesus Christ. Convicted na kay si Nicodemos nga sa teaching ni Jesus Christ. Convicting na kayo sa mga words of wisdom ni Jesus Christ. Pero kung sa gibuhat ni Nicodemos, nagpabilin na gyapon sa priest. Nagpabilin na gyapon sa Jesus. Kaya naman, secure man sa dito. Ato siya sa Jesus Christ. Secure man sa dito. Nagtuon sa Jesus Christ nga teaching, convicted siya sa teaching ni Jesus Christ, pero nagpabilin na gyapon siya sa Jesus. Kung sa ibot pasabot na na. Wala nga, usahay mga times sa ato ang ginabuhi mga igsoon. We need to really, kabulo ko nga, we are all good hearts. We are all have a heart like Jesus. But because para di lang ka maulawan, hindi ka masawayan, you prefer not to. You prefer not to help. You prefer not to involve. Maulawan ka. Pastor, aliha ka Pastor Amaan. No? Sa diha nga, dagang pa o kwarta sa Pastor Amaan, dagang sa friends. Nakaroon na wala na yung kwarta sa Pastor Amaan, kunuhay, pero sa Ginoo, dagang kaya na. Naman mga friends, that's true.